Handa na ba kayong malaman ang katotohanan? Dahil sa episode na to, hindi lang ang buhay ni Lara ang nakataya, pati ang pundasyon ng buong imperyo ni Calix ay unti-unti nang guguho matapos ang insidente sa mall na nag-iwan ng maraming biktima. Tila sunod-sunod ang pagsubok na dumadating. Sa likod ng bawat trahedya, may mga matang nagbabantay at nagdiriwang sa bawat pagbagsak ng Megawide. At habang si Calix ay lunod sa bigat ng responsibilidad at pag-aalala kay Lara, ang mga lihim naman ay nagsisimula ng mabunyag sa hindi inasahang paraan. Sinong tunay na nagmamanipula sa likod ng aksidente? At anong kinalaman ng isang misteryosong lalaki sa buhay ni Doña Amelia na maaaring magpabago sa lahat? Huwag kayong bibitiw dahil sa part 33 na ito, unti-unti nang nabuburang linya sa pagitan ng pag-ibig at pagtataksil. Tara, alamin na natin ang susunod na mangyayari. Bumukas ang pinto ng emergency room at lumabas ang doktor. Agad na tumayo si Calix, halos matalisod sa pagmamadali. "Dok, kamustang pasyente?" Nanginginig ang boses niya, puno ng takot at pag-asa. Bahagyang ngumiti ang doktor. Stable ng lagay niya. Sa pagsusuri, food poisoning ang sanhi ng matinding pananakit ng tiyan. Buti na lang at naagapan agad. Halos mapaupo siya sa sobrang ginhawa. Napahawak siya sa dibdib. Tila nakahinga ng maluwag matapos ang napakatinding kaba. Salamat sa Diyos at ligtas si Lara. Salamat, Dok. Pwede ko na ba siyang makita? Pwede na, pero kailangan pa niyang magpahinga at manatili dito hanggang makasiguro tayo na tuluyan ang bumuti ang lagay niya. Paliwanag ng doktor. Tumango naman siya, ngunit ang ginhawang nararamdaman ay mabilis na napalitan na nag-aalab na galit. Napakuyom ang kanyang kamao at mariing napamura. Kung sino man ang may kasalanan nito, pagbabayaran nilang pananakit kay Lara. Eksaktong tumawag si Luther. Bro, nakuha ko ng impormasyon tungkol sa restaurant kung saan nanggaling ang pagkain. May mga previous complaints na rin pala sila. Ipasara na kaagad at maghain ng reklamo. Ayoko may ibang tao pang mapahamak. Aniya at pumasok na sa loob ng hospital room. Agad niyang ginagap ang kamay ni Lara. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ng kama ni Lara. Nakatanaw lamang dito habang mahimbing na natutulog. Paminsan-minsan ay inaayos niya ang kumot. Pinupunasan ng pawis sa noon nito at tinitiyak na komportable ang posisyon. Sa bawat paghinga ni Lara, bahagyang gumagaan ang dibdib niya. Biglang tumunog ang cellphone niya. Nakasulat sa screen ang pangalan ni Tamara. Calix! Halos pasigaw na tinig ni Tamara. Puno ng tensyon at takot. May aksidente sa bagong tinatayong mall. Kumuha ang isang bahagi ng gusali. Maraming natrap na trabahador at madami daw namatay. Nandun ang media. Nagkakagulo na sila at viral na sa social media ang nangyari. Hinahanap ka ng mga tao. Kailangan mong pumunta doon. Napatigil siya at napatingin kay Lara. Hindi pa ito nagigising ngunit ligtas na. Ramdam niyang bigat sa dibdib. Kung siya lang ang masusunod, mananatili siya dito. Bantay sarado hanggang magising ito. Ngunit CEO siya at ang responsibilidad ng libo-libong empleyado at namumuhunan ay nakataya. Mariin niyang pumikit. Bago dahan-dahan na tumayo, lumapit siya sa tabi ni Lara at marahang bumulong. Babalik ako kagad. Kailangan ko lang ayusin to. Aniyang humalik sa noo ni Lara. Lumabas siya ng silid at tinawag ang nurse na nakatalaga. Pakibantayan siyang mabuti. Tawagan niyo ko kaagad kung may pagbabago sa kalagayan niya. Kahit na anong oras. Makakaasa po kayo, sir. Sagot ng nurse sabay tango. Nilingon pa niya si Lara bago tuluyang lumabas. Nag-aalala siya, ngunit kailangan niyang gawin ang trabaho bilang CEO. Mula sa malayo pa lang, ramdam na ni Calix ang bigat ng sitwasyon. Habang papalapit ang kanyang sasakyan sa site ng aksidente, nagkakahagulong mga tao, mga ambulansya at bombero. Umiilaw ang pulang sirena at ang tunog ng mga megaphone ay sumasabay sa sigawan ng mga kamag-anak na naghahanap ng mahal sa buhay. Pagbukas ng pinto ng kanyang kotse, agad siyang sinalubong ng mga flash ng kamera at mikropono. Mr. Toledo, anong masasabi niyo sa pagkamatay ng mga trabahador?
Negligence bang kumpanya niyo ang dahilan ng pagbagsak? May pananagutan bang Megawide sa nangyari? Halos sabay-sabay ang mga tanong ng reporters. Mariin siyang huminga, pinilit pinanatili ang composure. Tumigil siya sandali at hinarap ang media. Unang-una, nakikiramay ako sa mga pamilya ng mga biktima. Mariin niyang sabi. Mababa ang boses, ngunit ramdam ang bigat. Gagawin namin ng lahat upang masagip ang mga natrap at matulungan ang lahat ng naapektuhan. Hindi kami titigil hanggat hindi makuhang kasagutan sa nangyarit umasa kayong ipapaalam namin sa publiko. Ngunit bago pa man siya makapaglakad, biglang sumugod ang ilang kamag-anak ng mga biktima. Ang ilan ay umiiyak, ang iba naman ay puno ng galit. Dugo ng asawa kong kapalit ng project niyo! Sigaw ng isang babae. Pilit na hinahampas ang dibdib niya, habang pinipigilan ng security na hinayaan lamang niya. 3 anak ang iniwan ng kapatid ko. May sagot ka ba dyan? Dagdag pa ng isa, halos maiyak sa inagpis. Natigilan siya, ramdamang bigat ng bawat salita. Hindi niya itinaboy ang mga to, bagpos niluwagan ng seguridad at hinayaan silang makalapit. Hindi siya umatras. Hinawakan niya mga kamay ng isang ginang na halos mawala na ng lakas sa kakaiyak. Hindi ko kayang palitan ng buhay ng nawala. Aniya, nanginginig ang boses. Pero sisiguraduhin ko na may hustisya. May pananagutan man wala sa loob ng kumpanya. Hindi kami tatalikod sa responsibilidad. Mula sa likuran, lumapit ang isang opisyal ng bombero. Pawis na pawis at may dalang listahan. Sir, tumataas ang bilang ng kumpirmadong namatay. 25 na po. Halos mabingi si Calix sa sinabi. Mariin siyang pumikit at sa loob ng ilang segundo ay tila bumigat ang kanyang balikat. Ngunit agad siyang tumayo ng diretsyo. Magbigay ng suporta sa mga pamilyang naapektuhan. Matigas ang boses niyang pahayag. At kung may kapabayaan, kahit na sino pa, ako mismong mangunguna sa paghahanap ng hustisya. Habang abala si Calix sa pakikipag-usap sa media at mga pamilya ng biktima, nakatayo si Tamara sa likod ng crowd. Bahagyang natatakpan ng payong, ngunit hindi maitagong ngiti sa labi. Kinuha nitong cellphone mula sa bag at mabilis na lumayo ng kaunti mula sa mga tao. Humintong babae sa isang sulok kung saan hindi abot ng kamera at ilaw ng media. Pinindot nito ang number. Pagkarinig ng sagot sa kabilang linya, lalo pang lumapad ang ngiti sa labi ng babae. Boss, tagumpay ang plano. Nasa hot seat ang CEO ng Megawide. Kahit na anong gawin niya ngayon, madudungisan ang pangalan niya. Lalo na't madaming namatay na mga trabahador. Hindi basta makakalimutan ng publiko to. Tahimik sa kabilang linya saka sumagot ang mababang boses ng misteryosong lalaki. Magaling, Tamara. Sa oras na kumalat ang balita, magsisimulang umurong ang ilang investors. Kapag nangyari yun, mag-uumpisa ng gumuho ang pundasyon ng Megawide. Anang lalaki sa kabilang linya kasabay ng malakas na halakhak. Dahan-dahang iminulat nilarang kanyang mga mata. Mabigat pa ang kanyang ulo. Ngunit unti-unting nagiging malinaw ang paligid. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang yabag sa labas ng kwarto ang unang bumungad sa kanyang pandama. Sa may gilid, 2 nurse ang nag-uusap habang abala sa pag-aayos ng mga gamit. Grabe, ang swerte ni Ma, bulong ng isa. Halos hindi umalis dito yung gwapong asawa niya. Buong araw nakabantay. Oo nga, sagot ng kasama, bahagyang nakangiti. Kitang-kita mong alalang-alala. Ang swerte naman ni Ma. Sana all may ganyang asawa. Mayaman, gwapo't mapagmahal. Hindi na siya nakapagsalita, ngunit hindi niya napigilang mapangiti. Naglaro sa kanyang isip ang imahe ni Calix. Siya kaya ang tinutukoy ng mga nurse? Sa kabila ng lahat ng sakit at sigalot nila, yun ba ang nakikita ng ibang tao? Na ito pa rin ang asawa na handang magbantay sa kanya? May bahagyang ngiti na humaplos sa kanyang dibdib, isang pag-asang pilit niyang itinatago, ngunit hindi mawala-wala. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalutang sa damdaming yon, bumukas ang pinto. Agad siyang napaangat ng ulo, naghihintay. Umaasang si Calix nga ang darating, ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi ang taong iniisip niya, si Santiago. Bitbit ang 2 supot ng pagkain at prutas agad tong pumasok. Puno ng pag-aalala sa mga mata. Lara, buti gising ka na, sabi nito sabay lapit sa kanya.
Bahagyang nangalubot ang noon niya. Hindi niya maitagong konting pagkadismaya sa kanyang muka. Pinilit niya ang sariling ngumiti. Santi, ikaw pala. Kanina ka pa? Mahina niya sabi. Oo, kanina pa ako nagbabantay. Lumabas lang ako para bumili ng pagkain mo. Ngunit sa loob niya nanatiling malinaw ang echo ng mga salitang kanina narinig niya mula sa mga nurse. At sa kanyang isip, iisa lang ang larawang nabuo, si Calix. Kaso bakit nga ba siya babantayan nito? Mas madaming mahalagang bagay itong dapat na asikasuhin. Tahimik na nilagay ni Santiago ang pagkain sa side table at naupo sa gilid ng kama. Tila hindi nakalampas ditong bahagyang pagbabago ng ekspresyon niya. Santi, mahinang tinig ni Lara. Medyo paus pa, ngunit pinilit na ngumiti. Sino? Sino nagdala sa akin dito sa ospital? Saglitong natigilan. Huminga to ng malalim bago sumagot. Tinawagan ako ni Maya. Paliwanag ni Santiago. Hindi niya maiwan si Katie, kaya wala talagang pwedeng magbantay sa'yo. Hindi na namin pinaalam kina Tatay Sandro at Nanay Mel. Baka mag-alala pang dalawang matanda. Posibleng staff ng Megawide ang nagdala sa'yo dito. Hindi rin sinabi sa akin kung sino, pero ako nagbantay sa'yo. Muli siyang napatingin sa kawalan. Parang sinusubukang alalahanin ang mga nangyari. May pag-aalangan sa kanyang mga mata at bahagyang lungkot. Salamat, Santi. Napakadami mo nang naitulong sa amin. Hindi ko alam kung paano makakabawi sa'yo. Basta para sa'yo, Lara. Ganyang kita kamahal. Pagkatapos ng matagalang pagtutok sa site ng aksidente, halos mawala ng lakas si Calix sa tindi ng trahedya. Hindi siya makapaniwalang magkaka-record ang Megawide ng deadliest construction accident sa bansa nang umabot sa 30 tao ang nasawi. Pagsakay niya sa kotse, napasandal siya, ngunit muling bumalik ang imahe ni Lara sa kanyang isip. Hindi siya mapapalagay, kailangan niyang makita ito. Pinaharurot niya ang sasakyan pabalik sa ospital, ngunit pagdating niya doon, sinalubong siya ng nurse. Sir, na-discharge na po si Ma'am Lara kanina. Wala na po siya dito. Kumunot ang noon ni Calix. Ano? Sinong sa mundo? Hindi ko po alam, sir. Pero parang mister po niya. Akala nga po namin kayong mister niya. Wala nang ibang inaksaya pang minuto si Calix. Dire-diretso siyang nagtungo sa condo unit ni Lara. Paglapit pa lang niya sa pinto ng elevator, sumalubong na si Santiago. Agad siyang hinarang nito. Ang mga mata ay malamig at nagtataboy. Anong ginagawa mo dito, Calix? Matalim na tanong ni Santiago. Hindi ka ba napapagod sa pakikialam? Umalis ka na. Huwag mo nang guluhin ang masaya naming pamilya. Nanigas siya sa kinatatayuan. Pinipigil ang sarili. Kita sa mukha niyang gustong sumabog ang emosyon, ngunit pinipigil ng pride. Si Lara, kumusta siya? Pigil ang boses niya, halos pabulong. Ngumisi si Santiago, may bahid ng panunuya. Inalagaan ko siya, wala ka nang dapat alalahanin. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Hindi ka niya kailangan. Mahigpit na napakuyom ang kamao niya, ramdam ang init ng dugo sa kanyang sentido. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig niyang mula sa loob ang tinig ni Katie, masayang sumisigaw. Daddy Santi! Halika na po! Kain na tayo! Parang tinuhog ng sibat ang dibdib niya sa mga salitang yon. Dahan-dahan niyang tinapunan ng huling tingin si Santiago, mata sa mata. Isang digmaan ng tahimik na galit at pang-aangkin bago siya marahang umurong at tumalikod. Kinabukasan hindi pumasok si Lara sa opisina. Ramdam pa rin itong panghihina at tila hindi pa handang magtrabaho. Naging abala to sa pag-aalaga kay Katie at sa pagbawi ng lakas. Sa kabilang banda, halos hindi na makahinga si Calix sa dami ng iniintinding problema. Sa loob ng opisina, kaliwa at kanan ng tawag ng media, mga abogado at galit ng mga pamilya ng biktima ng aksidente sa site. May mga investor na umatras. May mga kontrata na biglang kumalas. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, biglang sumagi sa isip niya si Lara. Tamara, tawag niya sa sekretarya. Siguraduhin mo na may bulaklak at pagkain na darating kina Lara at Katie araw-araw. Huwag mong kalilimutan. Siguraduhin mong sa pinakamahal na restaurant ka o-order. Mabilis na tumango si Tamara. Yes sir, ako nang bahala. Ngunit pagtalikod niya, naningkit ang mga mata ni Tamara. Bulaklak? Pagkain?
Araw-araw? Para sa babaeng yon. At sino naman si Katie? Kumulong dugo nito sa selos. Sa halip na sundin ang bilin, ibinagsak niyang ballpen sa mesa at mapait na napangiti. Hindi ko gagawin ang inuutos mo, Calix. At sa mga sumunod na araw, walang dumating na bulaklak o pagkain sa kondo ni Lara. Sa halip ay pinadalhan ito ni Tamara ng emails at kontratang dapat basahin. Pagka-uwi ni Santiago mula sa opisina, nadatnan niya nakaupo si Lara sa sofa, naka-on ang TV at nakapakong mga mata nito sa breaking news. Patuloy ang investigasyon sa pagkaguho ng tinatayong mall ng Mega White Corporation. 30 ng kumpirmadong patay at mahigit 10 sugatan. Samantalang kinuwestiyon ng pamunuan at lalo na ang CEO na si Calix Toledo kung bakit. Naputol ang balita ng mabilis na agawin ni Santiago ang remote at i-off ang TV. Lara, huwag mo nang panoorin yan. Mahinahon nitong sabi. Pilit na pinapawi ang tensyon sa boses. Makakasama lang sa'yo, baka ma-stress ka pa. Magpagaling ka na muna. Napatingin siya kay Santiago, kita sa mga matang bigat ng loob. Santi, nakita ko kung paano siya sinisiraan ng mga tao online. Sinisisi nila si Calix sa lahat. Pero kilala ko siya, hindi niya pababayaan ng mga tao sa kumpanya niya. Saglit na nahimik si Santiago. Pinipigil ang inis. Tila ayaw nito na marinig mula sa mga labi niya ang pagtatanggol kay Calix. Ngunit agad ding nagbago ang ekspresyon nito. Lara, malumanin niyang sagot. Oo, siguro hindi niya kagustuhan ng nangyari. Pero bilang CEO, siyang may pananagutan. Hindi mo siya kailangang ipagtanggol. Lalo na ilang beses ka na ring nasaktan dahil sa kanya. Natahimik siya, ngunit sa loob-loob niya sumisiksik ang awat pag-aalala. Kinuha niya ang cellphone, walang tigil ang pagputak ng mga balita. Trending online ang pangalan ni Calix Toledo. #MegaWhite Scandal ang nangingibabaw sa lahat ng platforms. Habang pinagmamasdan niya ang cellphone at nakikitang mga headline, ramdam niyang unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa skandalo, kundi dahil sa takot na baka tuluyang mawala ang pinaghirapan ni Calix. Kinabukasan, kahit mabigat pang katawan, nagdesisyon si Lara na pumasok. Hindi niya maatim na nakikita si Calix na pinupulaan sa lahat ng balita at social media. Habang siya naman ay nananatiling nakahiga lang sa kama. Gusto niyang makatulong kahit papaano. Pagdating niya sa Mega Wide, sinalubong agad siya ng tensyon. Mga taong nagmamadaling naglalakad, media na nag-aabang sa labas, at mga empleyadong halatang kinakabahan. Dumiretso siya sa lobby kung saan nabala si Calix sa pakikipag-usap sa ilang pulis at investigators. Pagpasok niya, bahagya siyang napahinto. Nakita niya si Calix na matikas pa rin ang tindig, ngunit baka sa mukha nito ang pagod. Nakakunot ang noon nito at tila mabigat ng lahat ng pasaning nakapatong sa balikat. Lara, mabilis sa sulyap nito sa kanya. Halatang gulat pero kagad na nanlamig ang tono. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka kailangan ng Mega Wide. Anitong tila tinataboy siya. Gusto kong tumulong. Mahina pero matatag na sagot ni Lara. Pinilit ang sarili na huwag panghinaan ng loob. Hindi mo kailangang harapin lahat ng ito na mag-isa. Ngunit biglang tumalim ang mga mata ni Calix. Umalis ka, Lara. Hindi ka kailangan dito. Kapag nakita ka ng media dito, baka... Basta umalis ka na. Ramdam niyang bigat ng bawat salitang yon. Pero Calix, wala nang pero. Malamig na putol nito sa sasabihin niya. Tinalikuran siya nito at muling humarap sa mga pulis. Nanatili siyang nakatayo at nakatanaw kay Calix. Matigas ang loob niya kahit tinaboy siya ni Calix. Hindi niya maatim na umalis. Hindi siya basta-bastang lalayo. Hindi niya ito iiwan sa ganitong panahon. Dahan-dahan siyang lumabas upang ibili si Calix ng pagkain. Ngunit hindi pa man siya nakakaabot sa main entrance at biglang nagdagsaan ang mga reporters na nakaabang sa labas. Parang mga buitre na nakakita ng pain. Mabilis siyang kinuyog ng media. Kayo po ba si Mrs. Alvarado? Ang may pinakamalaking share sa Mega Wide. May alam ka ba tungkol sa nangyaring pagbagsak ng gusali? Anong masasabi mo sa mga biktima at pamilya nila? Sabay-sabay ang mga tanong na halos sumabog sa tenga niya. Sabay ang mga flash ng kamera na nakakasilaw. Naramdaman niya na kumabog ng mabilis ang dibdib niya.
at halos mawalan siya ng balanse habang pilit na tinataboy ang mikropono at kamera na nilalapit sa mukha niya. "Pakiusap, wala po akong alam," mahina niyang sabi. Pero hindi siya pinakinggan. At sa gitna ng kaguluhan, may biglang humawak sa braso niya at mabilis siyang hinila palayo. Napakapit siya, umaasang si Calix yon. Ngunit pagligon niya, hindi si Calix ang nandun, si Santiago. "Halika Lara, huwag ka na magpaliwanag sa kanila." Madiin itong bulong, mariing nakahawak sa kanya habang pilit siyang nilalayo sa grupo ng mga mamamahayag. Halos madapa siya sa pagmamadaling makalayo, samantalang hindi niya na napansin na si Calix ay mabilis ding papalapit sa kanya. Pinipilit sumingit sa gitna ng mga kamera at mikropono. Nakita nito kung paano napayuko si Lara habang hinahatak ni Santiago. Pero bago pa ito makalapit, umarang ang mga reporter at sinubukang sunggaban ng kanyang panig. "Mr. Toledo, sagutin niyo pong mga tanong. Totoo po bang negligence ng kumpanyang dahilan? CEO Calix, magbibitaw ba kayo sa pwesto? Ano na pong lagay ng investigasyon? Naiinip na po ang taong bayan." Napakuyom ang kamao ni Calix. Galit at desperadong gusto sanang maabot si Lara. Pero unti-unti itong nawawala sa paningin niya kasama ni Santiago. Ito ang iniiwasan niyang mangyari kaya pinapaalis niya ito kanina. Pagod na pagod si Calix matapos ang halos buong araw ng pakikipagpulong sa mga abogado, pulis at sa kanyang board. Mabigat ang pakiramdam niya, ngunit buo ang loob na puntahan si Lara upang personal na makausap. Pakiramdam niya, ang pakikipag-usap ditong makakapagbigay sa kanya ng pahinga. Habang papalapit siya sa tapat ng Aquino Residences, napalingon siya sa isang kalapit na restaurant. Doon sa may malaking glass wall, nakita niya isang pamilyar na figura, ang kanyang ina, si Doña Amelia. Hindi na sana siya titigil, ngunit may kakaibang kabang gumapang sa kanya nang makita niya na may kausap itong isang lalaki. Halos kaedad ng kanyang ina, matikas pa rin at may maayos na tindig kahit na simple ang pananamit. Saglit siyang napatigil sa gilid ng kalsada, pinagmamasdan ng dalawa. May mga ngiti at may mga sulyap na parabang higit pa sa karaniwang magkaibigan. Sino ang lalaking kasama ng kanyang ina? At diyan nagtatapos ang ating napaka-tense na episode ngayong araw mga ka-summer. Grabe, ramdam na ramdam natin ang bigat na dinadala ni Calix mula sa trahedya ng construction site hanggang sa pilit na paglayo niya kay Lara para protektahan ito. Puno ng sakripisyong kanyang mga hakbang. Pero ang pinaka nakakagulat sa lahat, ang makita si Doña Amelia na may kadate na misteryosong lalaki sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito. Ano kaya ang koneksyon niya sa mga trahedyang nangyayari sa Megawide? Mga besh, talagang sinusubok ng tadhanang katatagan ng bawat karakter. Ang pagmamahal ni Calix kay Lara ay nananatiling nakatago sa ilalim ng galit, habang si Santiago naman ay pilit na kumakapit sa pagkakataong mapasa kanya ang puso ni Lara. Sa gitna ng iskandalo at intriga, sinong tunay na kakampi at sinong tunay na kaaway? Abangan natin sa susunod na part. Ano ang magiging reaksyon ni Calix kapag nalaman niyang ang mismong ina niya ay may tinatagong lihim? At magtatagumpay bang plano ni Tamara na tuluyang ilubog ang pangalan ng Megawide? I-comment niyo na ang inyong hula tungkol sa misteryosong lalaking kasama ni Doña Amelia. Siya ba ay kakampi o ang tunay na mastermind sa likod ng lahat ng ito? Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dahil sa susunod na part, mas titindi pa ang mga revelasyon. Ako pong inyong narrator, si Miss Maria. Hanggang sa muli.